At dahil opisenyo ako, tangko raw kung ano mga kaganapan sa araw ko. Hi guys, ngayon nga samahan nyo kaming mamili ng gamit ng ate ko. Tatayo kasi siya ng fishbowlan dito lang man sa may amin. Bali si daddy na nga lang dito ang nagawa ng food cart para makatipid na nga din. At ayan ang ate ko. At nagtanong pa nga yan kung nag-vlog daw ba ako. Kaya wala ibang ginawa kundi kumaway na lang. Ganda yung chinelas ka. At dito may nakahalata nga sa atin na nag-vlog tayo kaya nagpa-cute na lang si kuya. Shoutout nga sa'yo kuya kung sino ka man. Ingat kayo lagi sa trabaho. Dito nga kami tumingin sa may Mr. DIY. Dahil bukod sa mura na ay magaganda talaga ang kanilang binebenta. Kaya ito talagang unang tumatak sa isipan namin nung kami nag-iisip kung saan ba kami bibili. Dito ay kumuha na nga ako ng basket. Medyo madami nga ngayon ang aming bibilhin dahil nawala ang aming gamit nung kami nag-fishbowl dati. Kaya nung medyo nakaipon si atay, sinabi ko talagang magandang klase na kunin. Kahit medyo mahal pa yan ay kunin na niya. Iba kasi talaga ang bagay mahal ang iyong gamit. Dahil mura nga, madali naman masira. Yun naman po ay based lamang sa aming experience. Di ko naman sa nila lahat, baka kayo sumama ang loob niyan. Dito nga ay nakita ko ulit si mama at si sir. Anong gusto mo? Pili ka lang. Wala akong lipstick. Okay lang yun. Maganda ka naman. What? Iba talaga ang saya bagay may ka-vibes kang ganong teacher. Namimili nga din pala sila mama at sila sir dito. At naghahanap ng pan-display para naman sa kanilang sala. Well anyway, balik naman nga ulit tayo sa ating vlog. Dito nga ay naghanap kami ng jar para naman sa kanyang mga palamig. Ito ang unang kinuha namin na hindi namin nagustuhan ng design. Kaya tumingin agad ako ng iba. Bale itong kasunod nga ang kinuha namin. Dahil nagandahan kami talaga sa design nito. Ang gilid kasi niya ay parang kagaya ng lagayan ng sito. Bale dalawa nga ang kinuha namin dito. Dahil once na magtitinda na siya ay para may choices naman daw ang customer niya. Dito ay kumuha na rin siya na magiging patungan ng kanyang jar. Bale, kumuha nga lang din siya ng patungan ng kanyang jar. Para naman daw aesthetic. Pwede na nga maging endorser ng Mr. DIY. At kung makikita nga ninyo guys ay punong-puno ang dalawang basket dyan. Dito ay tinulungan na nga lang din dyan ni ate yung cashier. Para masabi naman daw sa vlog na masipag siya. Kidding aside, masipag talaga yung ate ko na yan. Tamot mamaya ibibigyan ako ng pera niyan. Dito ay nagpapakute-cute na nga lang siya. Pero deep inside, nag-aalangan na siya kung magkano aabutin ng kanyang bayarin. Dito ay masaya pa siya dahil nasa 1,000 plus pa lang ang kanyang bayarin. At masaya pa rin naman siya sa naging final total. 2,243 nga ang kanyang binayaran dyan. Not bad dahil sa Mr. DIY, always prices yan. Dito ay pauwi na kami. May pasok pa kasi ako mamaya. Kaya nagmamadali na din kami agad. At usapang hanap buhay ay wala yan sa liit o laki ng iyong income. Nasa sa inyo nga yan kung paano nyo mapapalago ang inyong hanap buhay. At thankful nga ako dahil meron akong kapatid na magaling sumugal sa ganyang larangan. Mas maganda kasi ngayong bata pa lamang tayo, marunong na tayo sumugal sa ganyang larangan. Kasi kailan mo pa gagawin? Kung kailang matanda ka na? Hindi mo na kayang ilakad ang iyong paa? O kailan pa? Hanggat bata ka, sumugal ka lang ng sumugal. Dahil hindi pa naman milyon ang matatalo sa'yo dyan. Ang kagandahan kasi habang bata pa lamang tayo, may natututunan na tayong aral sa ating mga pagkakamali sa buhay. Kaya pag pumasok ka sa malaking industry ng negosyo, ay kaya mo nang i-handle ang makakaharap mong problema. Kung ang mga pinagsasasabi ko ay inspired kay RDR Talks. Bale, hanggang dito na nga lang guys ulit ang aking vlog. At kung nakita nyo to, paki-follow naman ako. Maraming salamat!